wala pong kaduda-duda na itong si Tambaluslos at si Zaldico pwedeng maging state witness. Pero ang tanong, pwede ba silang parehong maging state witness kung parehong kanilang papatunayan? At yan nga po ay na si Bangag, ang ating Presidente Marcos Jr., ang utak ng lahat ng kakurakutan pagdating sa flood control scam at pagdating doon sa mga DPWH insertions. No? Ang tanong po kasi dyan, dalawang bagay. No? Unang-una, pwede ba sila maging state witness? Well, sabihin natin na pwede ba silang sabay na maging state witness? At ito naman po ay pinag-uusapan natin kasi nga nung isang araw, naglabas ng video itong si Tambaluslos na para bagang sinasabi niya na kapag ako diniin ninyo, ilalaglag ko rin kayo, no? Kakalag ka rin ko rin kayo sa impyerno. Pero alam niyo po, bago tayo natin pag-usapan yung legal na usapin kung pwede silang sabay na maging state witness, ang huling impormasyon ko sa aking informante ay nakipag-ayos na raw po ang mga bangag sa pamamagitan ni Charis dito kay Tambaluslos. After all, blood is thicker than water. Mukhang naayos na raw itong si Tambaluslos at hindi na itutuloy yung kanyang banta. Sabi ko naman sa inyo, yung ganyang mga pananalita galing sa kay Tambaluslos, that can only mean na nagpapaayos siya at mukhang inayos na siya. At ang balita ko nga, si Charis daw ang kumausap sa kanya, which makes sense kasi nga si Charis, pamangkin niya, tapos bago pa maging kongresista itong si Charis, nag-intern na sa kanya as majority floor leader at syempre, nung siya ay speaker, si Charis ang majority floor leader. No? So, it makes sense na kung makikipag-ayos ay ang papadala ni Bangag mismo ay yung kanyang paboritong anak na si Charis. In any case, ano bang issue? Well, una-una po, no? Dalawa po yung mga pamamaraan para makaiwas sa pananagutan kung ikaw ay merong ginawang kriminal at nais na magbigay testimonya, no? Para mapatunayan ang pagkakasala na mas matitindi pa ang pagkakasala kaysa dun sa gustong naging witness. Dalawa po yan. Pagiging state witness na napapaloob po sa rules of court at tanging hukuman lamang ang pwedeng maghusga kung ang isang tao ay mabibigyan ng immunity from testimonial immunity or hindi sila mapaparusahan sa kanilang pagkakasala. At ang pangalawa naman po sa witness protection. Pero lilinawin ko lang po, itong pagiging state witness at pagiging witness protection, basically magkaiba yan. Yung pagiging state witness para walang pananagutang legal, yung titistigo, at yung pagiging makapasok naman ng government witness protection ay para mabigyan ng seguridad at iba pang mga benepisyo. Bagamat, ang Department of Justice rin mismo, dahil sila naman na nagdedesisyon kung makakapasok ang isang tao sa witness protection, pwede rin nilang gamitin bilang testigo yung mga nakapasok sa witness protection. So iba po yang mga programa, ibang batas na umiiral, pero parehong pwede magresulta sa walang pananagutan sa mga testigo. Ang pagkakaiba, yung isa, husgado mismo ang magbibigay ng desisyon kung pwede maging state witness, yung isa naman, Department of Justice. Pero meron po silang commonality. Ano yung mga commonality? Ang requirement na number one, dapat talaga, kinakailangan talaga yung testimonya ng testigo without which hindi mapapatunayan ang pagkakasala. Pangalawa, mako-corroborate in their major points. In other words, may mga ibang ebidensya na papatunay na tama nga yung sinasabi ng testigo. Pangatlo, dapat kapanipaniwala yung tao na titistigo. Ibig sabihin, hindi siya convicted of any crime involving moral turpitude. No? Dahil kapag ikaw ay may dungis, hindi ka talaga po pwede makapasok dyan sa programang yan. Kaya nga, ang nangyayari, mga gaya ni Madriaga, gaya ng mga drug lords na convicted na tumistigo labang kay Laila de Lima, hindi naman sila nabigyan talaga ng testimonial immunity. No? At ang pinaka-importante ay hindi sila ang pinaka-guilty. Now, so sa batayan na yan, anything is possible. Pwedeng si Tambaluslos at si Zaldico pareho makakuha ng immunity. At pareho yan sa programa ng witness protection. Kaya lang, iba yung magdidesisyon. No? Yung witness protection, yung mga prosecutors ang magdidesisyon kung kakasuhan pa sila o hindi. Pero ang trabaho ng prosecution dyan, kasi sila tagasampa ng kaso, sila magdidesisyon kung sasampahan nila yung kaso. Ibig sabihin, yung pagkapasok sa witness protection, kung gagamitin kang testigo, ay nagko-commit ang Department of Justice na hindi ka nakakasuhan. Kasi pag ikaw nakasuhan, talagang hukuman na ang magdedesisyon kung pwede kang maging state witness. Ang problema dito sa issue ng pagiging most guilty,
Kasi isa rin sa requirement mako-corroborate nga yung punto na ititistigo nung nais magkaroon ng immunity. Ibig sabihin, may ibang mga testigo, may mga ibang mga ebidensya na magpapatunayan ng katunayan ng mga sinasabi ng testigo. Now, ito kasing si Martin at saka si Zaldico, hindi natin alam una-una kung sinong most guilty, bagamat alam na natin na meron talagang mga koroborasyon yan. Saan manggagaling ang koroborasyon? Sa maglolo na Bersamin. Sa tingin ko naman, darating ang panahon dahil naging Chief Justice naman yan si Bersamin, inappoint na Chief Justice ni Tatay Digong, inappoint ng Chairman ng GSIS, magsasalita rin yan. Dahil ayaw naman niya pumanaw sa daigdig nito na ang isipan ng tao siya'y kabahagi na talagang kultura ng korupsyon sa Pilipinas. No? Di nasira ang pangalan niya bilang isang maestrado at saka bilang isang dating Chief Justice. So magsasalita yan. Huwag kayong mainip. Darating po ang panahon. So, ang makokorobate yan na maglolong Bersamin. Makokorobate yan ni Amina. Oh, hello, Amina, ikaw, alam ko naman, taga-UP ka rin, alam ko magsasalita ka rin. Hindi naman po pwede mag-insertion ng presidente ng 100 billion na hindi mo nalalaman at alam mo talaga kung ano yung mga proyektong yan. Nandyan din si Secretary Bunuan, siyempre, Secretary. Mapagbibigay alam sa kanya na may mga proyektong ipinasok ang presidente, ibig sabihin, meron ka mga proyektong ibabawas. Kasi siyempre, fix lang ang budget dyan. Kung meron ka idadagdag, meron ka rin dapat ibabawas. No? At bukod pa dyan, nandyan yung 18 Marines na siyang nag-deliver. No? Now, itong testimonya nitong si Zaldico at si Martin, ang problema dyan, kung isang magsasalita sa kanila at meron namang ibang koroborasyon, yung testimonya na isa ay hindi na kinakailangan. So ang issue na lang dyan, sabihin natin pareho sila mag-apply, sino ang least guilty sa kanilang dalawa or less guilty sa kanilang dalawa. Or ang lengguwahe ng bata is that they are not the most guilty. Well, alam naman natin na kung mapapatunayan ng kanilang mga paratang, ang most guilty ay si Marcos Jr., ang bangag. Walang kaduda-duda. Pero between a House Speaker na pinsan buo na naging speaker dahil nga alam naman natin sa kultura ng Pilipinas at sa kasaysayan ng Pilipinas, wala naman naging speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente. Sino ngayon ang less guilty? Yung speaker na pinsan buo na pinakamakamangyarihan sa Kamara de Representante o yung chairman ng Committee Appropriations? Ang problema naman dito kay Zaldico, miski siya ay mas mababa ang pwesto kaysa sa speaker, ang tanong naman, paano ba? Paano ba naman yung naging negosyo naman niya? Siya ay kontratista. Pwedeng sasabihin ni Tambaluslos, mas mataas nga ako as speaker, kamag-anak ako ng presidente, pero si Zaldico as chairman of Committee on Appropriations, hanap buhay niya ay pagiging kontratista. Ang depensa naman ni Zaldico dyan, well, wala na ako, nag-divest na ako dyan sa construction company, yung ako ay naging politiko. No? Pwede naman niyang patunayan, hindi natin alam kung paniniwalaan. So ang tingin ko kasi, bagamat sila ay po pwedeng kumanta pareho, isa lang ang po pwedeng maging state witness. Dahil kung dalawa sila, yan yung tinatawag na superfluous. Pareho naman ang sasabihin nila na magkakaroon ng koroborasyon ang ibang tao. So, sino ang less guilty sa kanilang dalawa? Alam naman natin, guilty lahat yan, no? Pero sino ang less guilty? Ang pinsan buo na pang-apat na pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, being House Speaker, o ang isang chairman ng Committee on Appropriations na bagamat siya ay sumusunod sa utos ng House Speaker, siya naman ang kontratista, no? Na talagang posibleng nagkaroon ng benepisyo dahil nga ang pagiging chairman ng appropriations niya, Committee on Appropriations, ay po pwedeng maging dahilan para mabigyan ng proyekto yung kanyang mga construction companies. Well, ang hukuman at ang DOJ magdidesisyon dyan. Tignan lang natin kung ano magiging desisyon ng dalawang opisinang ito dahil kung ang DOJ magdidesisyon, sino makakapasok sa dalawang yan sa witness protection? Kasi pareho naman talaga sila magkakaroon ng banta sa buhay nila kapag sila ay nagtistigo ng ganyan. At sa hukuman naman, titignan natin kung sino talagang sasabihin ng hukuman na lesser ang guilt. Ang House Speaker na pinsan buo o ang kontratista na chairman ng Committee on Appropriations. Hayaan ko nang magdesisyon ng hukuman at ang DOJ diyan sa takdang panahon. Pero alam natin, itong si Zaldico nagsalita ng katotohanan nang wala namang hinihinging areglo sa administrasyon. Nagsalita siya
alam niya na magkakaroon ng banta ang kanyang buhay. Nagsalita siya, alam niya na kinakailangang umalis na siya ng bayan, ng bansa niya, na alam ko naman na minamahal din niya, gaya ng pagmamahal natin sa ating inang bayan. So sa tingin ko, ang simpatsya ng DOJ at saka ng korte makukuha ni Zaldico kung talagang pagpipilian kung sino sa kanila ang pwedeng mabigyan ng immunity. Or posible rin na wala sa kanilang dalawa mabibigyan ng immunity, but bibigyan ng pagkakataon na mag-plead guilty sa lesser offense kapalit ng pagtetistigo. Siguro din, kapag nangyari yan, mas gugustuhin nila na ang bigyan ng ganyang testimonya ay yung isang voluntaryo nagsalita, walang kapalit, walang pananakot na kapag ako ay diniin nyo, dadaling ko rin kayo sa impyerno. At yan pa rin si Zaldico. Tignan po natin kung tama itong aking analysis. For now, maraming salamat po sa inyo.